Okay, magandang umaga po sa bawat isa. So, start na po tayo sa ating pong gawain po, no? So, magandang umaga rin sa ating pong mga kapatiran na nanonood po sa ating pong live streaming, no? So, magandang umaga rin po sa mga kasama natin dito na mga kapatiran. So, tayo po ay magpatuloy, tayo po ay manalangin, tayo po ay tumayo para po sa ating pambungad na panalangin. Tayo para sa panalangin. Pray. Pikit natin ating mga mata, yuko natin mga ulo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aming Diyos na sinasamba po sa Espiritu at katotohanan, at ang aming Diyos magpakalanman. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa inyo pong panguna po sa amin. Salamat, Ama, sa inyo pong gabay sa umaga nito, at sa aming pong pag-aaral, Lord, ng inyo pong salita, Lord, inyo pong pagpalain kami. Nawa, Lord, ang inyong presensya, Lord, sa The Valley Baraka Bible Baptist Mission, Panginoon Diyos, inyo pong gabayan. At ang mga kapatiran po namin na nandito kasama ko po ngayon, Panginoon, at sa mga kapatiran, Lord, na nanonood po sa kanila pong mga tahanan, sa live streaming, Panginoon, inyo pong pagpalain sila, Panginoon. Purihin ka at sambay nila kinapangalan. Ang lahat nito, Lord, ay itinataas po namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, tayo po ay umaway sa Panginoon Diyos, oh. Nasa taas po. Na naligo ata. Ayan, so, bababa na po yun. Kasi nagluto eh. Ayan. O, sige, awitin natin yung ano ba awitin natin? Isang kanta na lang. Leaning on the Everlasting Arms. 179. Iba yung kahapon eh. So, awitin natin ng first, second, and third stanza po. Tayo. Ulitin natin. First, second, and third stanza. Ready? What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Number now. Oh, how sweet to walk in this spring way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Last na now. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen. Praise God. So, isa pa, para tayo, ma-revive tayo sa ating gawain ngayon. So, same number, revive us again. Revive us again. Ano ba ibig sabihin ng revive us again? Ibig sabihin ng revive us again ay buhay. Buhay ulit tayo. Yan. So, ulitin natin, revive us again. First, second, and third stanza po. Ready? We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory, revive
revive us again. Now. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last na now. Oh, glory and praise to the Lamb that was slain, who was borne all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Praise God. So, purihin ang Diyos sa pagkakataon nito. So, magandang umaga sa inyo, no? So, ito po ay ang ating pong gawain ngayon ay nasa Sunday School tayo ngayon. So, titingnan natin at pag-aaralan natin yung mga bagay na patungkol po sa salita ng Diyos. Okay? So, yung mga kasama natin ng mga bata dito ay yung iba, kahapon ay nandito. No, so, iba naman yung pambata. Ito, medyo pwede sa mga 13 years old pataas. No, o kaya 12 pataas. Yan. Kasi yung mga 12 years old ako dati. Maano na yung utak ko dati. Matured na. No, hindi na ako yung bata na dati na yung 12 years old, yung naglalaro pa ng text. Pogs. Diba? 12 years old pa lang ako dun, ha. So, ang ginagawa ko na lang, nag-aaral ako, nagbabasa ako, ganun. So, 12 years old ako noon. Kaya mahilig ako magbasa. Magbasa. Kaya lumaboy mata ko dun. Diyan lumaboy mata ko eh. Okay? Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kapatiran natin na muli sa live streaming. So, purihin ng Diyos sa pagkakataon nito. So, tayo po ay nasa kabanata ng ating pong pag-aaral na Baptist Distinctives. No? Pag sinabi pong Baptist Distinctive po ay yung pagkakilanlan. Ibig sabihin yung pinanggalingan ng church. Okay? Kayo, alam niyo ba yung pinanggalingan ng church? Hindi niyo alam? Ayan. Dito makikita natin dito. Dito natin makikita dito kung saan nanggaling yung church, sino yung founder, sino yung sino nagtatag dito sa church na ito. No, hindi ako founder dito hindi si pastor yung founder dito. Ang founder dito ay si Jesus Christ, ang ating pong Panginoong Hesus. Ginamit lang ang pastor para pagkatiwalaan ang gawain. Kapag nasira yung gawain, yari ang pastor. Di ba? Siyempre, yung mga kasama natin na mga member ng church, ay dapat palakasin din yung pastor, no? Kasi doon humuhugot ng pastor sa sa kahinaan. Lalo na, di ba? Halimbawa, kaunti. Tapos wala pa umattend, di ba? So, ganun. So, ang mga member ng church, papalakasin ng pastor na kaya mo yan. Tuloy lang, di ba? So, ganun. Kasi may mga time na nangihina din ang pastor. Okay? Kasi tao din naman tayo. Hindi tayo hayop. Okay, sige. Nasa letter na tayo. Letter P. Okay? Nasa letter P tayo. Ay, letter P. Nakaraan, letter P. Ayan. So, yung mga pinag-aralan natin nakaraan ay yung letter B, Biblical Authority. Ibig sabihin, ano yung panghahawakan natin, di ba? Itong salita ng Diyos, Bible. So, itong letter B, Bible yan. So, letter A, yung autonomy of the local church. Sabihin, ang church na ito ay governing. Ibig sabihin, parang gobyerno ba? Di ba? Ano meron sa gobyerno? Di ba? Presidente, Vice President, ano pa? Nandiyan yung mga cabinet, ayun, mga opisyales, di ba, mga cabinets, no? Hindi cabinet na closet lagayan damit, hindi yun Sabihin ni mga kabinete, yung mga senador, yan, sa loob ng gobyerno, yan, sa church ganun din, merong pastor na pinaka-leader, no? Merong mga associate pastor, ibig sabihin yung secretary na pastor, no? Meron naman tinatawag na associate pastor na na magiging pastor din. Yan. So tinitrain na pastor 'yon. No, so ganun, mayroong mga worker ng church, yan.
So, yun yung mga, yung mga nasa loob ng church. Parang gobyerno. Okay? So, letter, yun? Letter A yun. Letter P, yung sinasabing priesthood. Pastor, ano naman ibig sabihin ng priesthood? Pag sinabing priest pa, ano yan? Sacerdote. Walang pare, ha? Walang pare sa Bible. Okay, wala kayong mababasa sa Bible na pare. Ang mababasa nyo lang ay sacerdote, tapos pastor. Okay? So, binabati ko pala na magandang bagay yung mga bisita natin dito, no? Si Archie. Yan, tapos ano pangalan ko yan? Dobby? Ah, Gabi. Ah, Gab. Ah, akala ko Gabi kasi umaga ngayon eh. Yan, si Kuya Gab. Saan ka nakatira, Kuya? Dito? Ah, sa unahan pa. Ah, sige. Letter ano na tayo? Letter T. Ano yung letter T? Two officers. Sa loob ng church, merong dalawang officer. Ay, Brad, pwede buksan yan, no? Yung electric pan no? Para hindi kayo mainitan dyan. Yan. Meron dalawang klaseng officer sa loob ng church. No? Una, yung pastor. Sabi ng Bible din pastors. Pangalawa, yung deacons. Okay? Ulitin ko. Ang dalawang officer ng church ay pastor, tapos deacon. Dalawa lang, wala nang iba. Wala nang leader na iba. Kasi sabi ng Bible, mamaya pag-aralan natin. Ngayon, tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Di pa pala tayo nagbasa ng Bible, no? 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Tagalogin na lang natin para Sabi ng Bible, nagana ako gumawa ng antena. Antena, no? Antena TV. Actually, meron ganito yung nabibili. Kaso, may antena akong TV. Inugot ko pa. Hindi na kasi ginagamit. Yan. Kaya bibili pa ako. Sabi, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa simbahan. Una, apostoles. Pangalawa, mga propeta. Pag sinabi propeta, pastor yan. Pangatlo, mga guro. Pang-apat, mga mirakulo. Panglima, ay yung mga regalo ng healings at iba pa. So, tinan niya, sabi ng Bible, ang nilagay ng church ng mga leader, yung mga apostoles. Sa ngayon ba mayroong apostoles? Sa ngayon ba may apostoles ba ngayon? Hindi lang, Ah, inalaga siguro. Manibig kasi yun eh. Ano yung didi ko? Parang nagugutom siya. Ah, nagbuto. Sige. Kasi ano yung didi ko eh. Ah, sige. Sige pa. Sabi, ang unang ilalagay ng Diyos ay apostoles. Pero ngayon wala na apostoles. Kasi yan eh. Ang apostoles sa mga disipulo ni Jesus Christ lang yon. Pangalawa, propeta. Ito wala na to. Pero ang pumalit, pastor na. Okay? Ang nilagay sa church, pastor lang. Pangatlo, mga teacher. Yan, kasama yung mga teacher. Pwede kayo maging teacher. Teacher ng katulad ng Sunday school teacher. Yan, sa mga pagtuturo sa mga bata. Kaya sa mga Bible study. Yan, pwede yan. So, pwede kayo maging teacher. So, pwede maging teacher si Sister Arlene sa mga bata na magtuturo. O, diba? Ituturo tungkol sa Bible. No, pwede si Archie. Yan. Sa mga ganyang edad, nagtuturo na ako yan eh. Na ilan taon ka na, Archie? 12. O, diba? Mga 12 years old, pwede na magturo yan ng pangbata. No, kasi iba na isip ng 12 years old eh. Dati, ganun ang isip ko eh. Iba na isip ko yung dati, hindi na ako isip bata. So ako ngayon, yung 12 years old, nagtuturo talaga ako sa mga pambata. Tapos sunod, teacher, mirakulo. No, sa loob ng church, merong mirakulo. Ayan. Pastor, ano mirakulo? Merong nagpapagaling. Diba? Mag-pray ka lang, gagaling yung tao. Kaya sa church, dito sa church natin, kapag nag-pray ka, papagalingin ka ng Diyos. Okay? Merong mga mirakulo. Kaya tama sinabi mali sinabi ni Nora Honor eh. Walang himala. Mali yun. May himala. Diyos lamang nagbibigay ng himala. Okay? At ano pa? Merong governments. Ano yun? Yung kalakaran sa loob ng church. Okay? Yun ang sinabi ng Bible na na sa loob ng church ay mayroong tinatawag na kalakaran, mga namumuno na nilagay ng Diyos sa church. Okay? So, walang nakalagay dyan na pare,
Na wala nakasulat to, tingnan mo. Walang nakasulat. Ang nakasulat lang, apostoles, prophets, she's the pastor, teacher, tapos yung mga mirakulo. Okay? Wala kayong makitang ibang mga guro na ano, kundi ito lang nasa ano sa 1 Corinthians. Ngayon, sa ating binasa mga kapatid, ang baptist ay nagtuturo tungkol sa pastor. Okay? Tayo mga baptist, mga believer na naniniwala sa Panginoong Diyos at naniniwala sa Biblia. Kayo ba naniniwala ba kayo sa Bible? Amen? Kung naniniwala kayo sa Bible, ibig sabihin yan, merong inilagay ang Diyos sa loob ng church na pinuno. Okay? Kaya merong pastor na sinabi. Ngayon, ang tanong, ano yung mga description tungkol sa pastor? Ano ba yung nakikita na sa pastor? Alam ba ako, ano nakita niya sa akin? Sige, pag-aaralan natin yan ha. Number 1, ang description ng mga pastor, elders. Na bagamat ako hindi pa ako elder, pag sinabing elder kasi, older, yung mga matatanda na. Hindi pa ako matanda eh. Pero sa description ng pastor, parang elder, ganoon. Ibig sabihin matured na. Yan. Kaya kapag ang pastor na-offend doon sa sinabi ng isang member, parang hindi to pastor na-offend umiyak ka. Di ba? So, ang pastor ay isang elder na siya po ay meron tinatawag na significant. Ibig sabihin, kinikilala siya bilang isang elder na pinaka-pinuno dito sa loob ng church. Pero ang founder si Jesus Christ, ibig sabihin, leader lang, pinagkatiwalaan. Di ba? Ang elder, ginagalang. Di ba? So, ang description sa pastor ay ginagalang. Okay? So, ito ay merong tinatawag na respeto sa pastor. Okay? Kasi lingkod ng Diyos yan eh. Kapag di mo ginalang ang pastor, maaari ikaw po ay parusahan ng Diyos. Pwede ka magkasakit kasi wala kang reverence sa pastor. Okay? Ano pa? Yung word na elder, ito ay sinabing presbyteros sa ibang salita. Ibig sabihin, ito ay pag sinabing presbyteros, ang ibig sabihin yan ay wisdom. Ang pastor ay merong karunungan. Hindi lahat pastor matalino Tandaan niya, merong pastor grade 2 lang natapos. Meron ako kilalang pastor grade 2 lang natapos, pero naging pastor. Pero tingnan mo gawain niya, ang laki. Ang laki ng gawain niya, ang daming mga tao. Di ba? Kaya hindi imposible na maging pastor to si Mark. Pag-pray lang, no? Kasi wala nang pinipilan Diyos na sa galing, sa talino, matalino ka, magiging pastor ka. Wala namang ganun eh. Wala sinabi ganun eh. Wala sinabi sa Bible eh. Di ba? So, wala pinipili ang Diyos na na kahit matalino ka, meron kang alam, may edukado ka, mataas ang yung ranggo, abogado ka, hindi po nakatingin ang Diyos doon. Nakatingin ang Diyos sa availability na ng tao. Ibig sabihin, yung talagang gusto talaga niya. Di ba? Ako, meron ako pinag-aralan. No? Meron ako pinag-aralan, nagtapos ako ng pag-aaral. Pero napunta ako sa pagiging pastor. Bakit? Kasi yun ang panawagan ng Diyos sa akin. 'Di ba? Na maging lingkod niya. 'Di ba? Actually, dami nag-offer sa akin trabaho eh. Di ko lang tinatanggap eh. 'Di ba? Meron gustong kunin ako bilang isang tawag to sa office. 'Di ba? Na maging humawak ng isang kumpanya. Meron namang yung iba naman dispatcher. Siyempre hindi ko kukunin yan. Meron dispatcher, hindi naman yun, no. So maraming trabaho na ino-offeran ako, pero hindi ko kinukuha eh. Kasi the best na trabaho, at hindi siya trabaho eh, duty. The best na duty ng tao, pag tinawag ng Diyos, pastor. Calling. Hindi calling-ding Pag calling-ding, iba yun. So may panawagan sa Tagalog, calling. Yung panawagan ng Diyos sa iyo, di ba? Di natin alam kung sino tinawag di natin alam kung sino yung mga tinawag sa atin dito na maging lingkod niya. Pero kapag tinawag ka, dapat ka sumunod. Bakit mo? Kasi kapag hindi ka sumunod, kahit anong mangyari sa buhay mo, doon pa rin ang punta mo sa panawagan ng Diyos. Di ba? Parang si Jonah.
Di ba sabi ng Panginoon Diyos sa kwento kay Jonah, sabi ni ng Panginoon Diyos. Anak ko Toy. Oh, Pilot siya yung anak niya. Yung anak niya pilot, naging pastora. O di ba, isipin mo, yung anak niya pilot, pero naging pastora. Bakit? Sambales. Kasi tinawag. Kasi may calling, may panawagan. Kahit anong estado katayuan mo, kapag tinawag ka ng Diyos, tatawagin ka talaga sa isang lugar. Diba? Ako, ayoko talaga maging pastor eh. Porgamander mo yung nagdededek Porgamander. Ah, Sa Pats. mataas yung pinag-aralan. Diba? Pero pag tinawag ka ng Diyos, walang tao, walang mataas na estado eh. Pag tinawag ka, yun talaga. Sumunod ka na lang. Kapag hindi ka sumunod, papaluin ka ng Diyos. Pwede magkasakit yung anak mo. Diba? Pwedeng mawala kang trabaho. Doon pa rin ang baksak mo. Okay? Maraming klaseng pamamaraan ng Diyos para tawagin ka sa isang lugar. Diba? So ako nga, di ko alam, dito ako mapupunta eh. Kasi ang alam ko, doon ako sa may bandang taas eh. Sa taas pa eh. Pero dito ako tinawag eh. Bakit? Kasi merong mission. Eh, di ko kayo makikilala kung wala ako dito. O, di ba? Kasi magkasama-sama tayo dito eh. O. Yun, nakilala naman yun. Okay, kilala niyo na ako, di ba? Yung iba, di ko makikilala ko pa yung iba. Kasi merong layunin ng Diyos sa isang pastor na na mag-akay at makikilala din niya yung tao na yun. Okay? So, yun ang isang elder. Ang description ng pastor, ay isang elder. Ang elder ay ginagalang, at may reverence, may tinatawag na pagpapasakop. Yan ang elder. Di ba? Kahit kayo, elder din kayo tawag eh. Ano ba yung elder? Yung mga, matatandaan na. Di ba? Mga, na kayo, matured na kayo eh. May wisdom na kayo eh. So, di ba, ginagala kayo ng mga anak nyo? Parang ganon. Ganon ang description ng pastor sa isang member. Sa pastor na may paggalang. Siyempre, mahal niya yung pastor. No. Mahal niya yung pastor niya. Kasi siya yung nagpapakain doon ang pastor nagpapakain doon sa member. Ng kaalaman tungkol sa Diyos. Di ba? So, ganon. Pangalawang description, ang pastor ay bishop. Hindi yung chess o bishop, gano'n, queen, hindi yun Ibig sabihin, pag sinabing bishop, overseer. Yan. Ano yung overseer, pastor? Ganito, papaliwanag ko yung overseer Yung salitang overseer, ang ibig sabihin niyan, doon sa 1 Peter 5:2, tingnan mo, Carlo. 1 Peter 5:2. Pakita natin. 5:2. Sabi niya, pakainin ang mga kawan ng Diyos. Kayo yun. Kayo yung pakainin. Hindi pagkain na physical sabihin spiritual, kaalaman. Na nasa iyo. Taking the oversight. Ibig sabihin, pagka matyagan mo, yung kawan mo. Sino kinakausap dyan? Pastor din. Pastor Pedro. Diba? Si Peter. Simon Peter. So, si Simon Peter, pastor din siya. Sabi ng Panginoon, tignan mo kung ano nasa loob mo. Kaya ang pastor, overseer yan. Ibig sabihin, tinitingnan ng pastor, anong problema mo, Brad? May ka ba? May problema ba kayo mag-asawa? Yan ang, ganun ang kumbaga ang pastor, pakalamero. Ano problema mo? Bilang pastor, dapat alamin yung problema ng member. Anong problema, Brad? Pag-usapan natin sa opisina. Meron ba kayong problema sa pagsasama ng dalawa? Ganun na pastor. Pero hindi mo ibig sabihin na nangingilam lagi, Care ng pastor yun. Kasi sabi ng Bible, overseer yun eh. Oversight eh. Pag sinabing oversight, tinitignan niya kung ano yung problema ng member. Okay? Tinitignan niya kung ano yung problema ng tao. Ganun ang pastor. Okay, nawanawan nyo. Yan ang sinasabing bishop. Kasi pag bishop, pinaka-pinuno yan eh. Diba? Sa church eh. So, wag niyo tawagin bishop di pa ako bishop. Pastor lang. So, overseer siya na alam niyo lahat ng mga bagay. Para daw? Sabi, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Ibig sabihin, dapat ang pastor, ready lagi. Ibig sabihin, kapag mayroong problema sa loob ng church, halimbawa, ganito problema. Halimbawa, yung nanay ko, member niya, nanay ko nagkaroon ng problema.
So, sa loob ng church, nag-alitan sila ni Sister Arlene dahil sa, halimbawa, negosyo. Tapos, malabang pag-uusap nilang dalawa. Eh, medyo parang nagkaroon ng hinanakit si Mama kay Sister Arlene. Halimbawa lang na ganyan. Hindi alam ng pastor. Ano gagawin ng mga member? Siyempre, sasabihin sa pastor na pastor, itong si yung nanay niyo na sumakit yung loob ko sa kanya. Nagkaroon ako ng sama na loob sa kanya kasi yung yung nanay niyo po, ay hindi maganda yung yung pakipagtungo sa akin sa negosyo. Eh di ang gagawin ko, siyempre pastor ako, problema yun eh. Eh member ko kayo eh. Kapag kayo inaalagaan ko, siyempre gagawin ko, tatawagin ko kayo sa opisina. Kayong dalawa, o ano problema nyo. Pero ang pastor dapat, oversight. Ibig sabihin, gitna lang. Gitna lang yung pastor, walang kakampi sa nanay. Hindi porket na nanay ko siya, doon ako magkakampi. Hindi porket na member ko, basta kamag-anak ko siya, doon ako kakampi. Dapat ang pastor lagi nasa gitna. Kaya pag nagka-counsel ako, lagi ako nasa gitna. O ano problema, Brad? May ka ba? Meron ka bang problema sa sa ganyan? So ganun ang dapat gawin ng isang pastor. Kaya ang isang pastor isang overseer. Yan, alam niyo na. Kaya kapag may problema kayo, lapit kayo kay pastor. Okay? So ganun. Pag may mga problema mag-asawa, kaya may problema sa mga bagay na na hindi magkaunawaan, ay pwede natin pag-usapan 'yan at doon tayo sa sa Panginoon humingi ng guidance, wisdom. So, huwag tayo maging mangmang doon sa mga bagay na 'yon. Kasi mga anak tayo ng Diyos eh. Pag tayo, nagpadaig tayo doon, di tayo anak ng Diyos. Kumbaga, mangmang tayo sa mga bagay na 'yon. May tinatawag tayong proseso. Ibig sabihin, hierarchy. Yung pagkakasunod-sunod. Di ba? Parang yun eh, sa school, di ba? Sa school. Sino nalapitan mo kapag may project? Halimbawa, nagbigay sa si teacher, si ma'am. Ma'am, nagbigay ng project. Ngayon di mo alam, sino nalapitan mo? Siyempre yung presidente presidente ng klase niya, di ba? Pres, anong natin? Hindi ko nawawaan yung discussion ni ma'am eh. Pakipaliwanag sa akin. O, di ba? Yung presidente yung magpapaliwanag kasi president siya eh. Ganun din sa church. Ang pastor ang magbibigay ng mediator. Kumbaga, namamagitan kung anong problema ng isa para masolusyonan. Okay? So, ganun. Kaya dito sa church, orderly dito. Ibig sabihin maayos. Okay? Bagamat konti pa lang tayo, pero ipag-pray natin na kahit sa konting bagay na na may mga problema, lapit pa rin kay pastor. Okay? Ganun. Next. So, ano yung description ng pastor? The shepherd. Pastor, ano yung shepherd? Alam niyo tupa? Alam niyo tupa? Sino nag-aalaga sa mga tupa? Yung mga pastol. Hindi pastor pastol. Sabihin, yung pastor, gawin niyo itong L. Yung R. Pastol. Yan. Sa Tagalog. Sa English niyan ay shepherd. Yan. Yan mga pastol na nag-aalaga sa mga tupa. Ganon ang parang pastor. Ganon ang katangian ng isang pastor. Na pinapastulan yung mga nasasakupan. Para kayo mga tupa. Na wag lang yung anak ng tupa. Wag naman ganon, Kayo mga tupa, yung pastor na pinagkatiwalaan ng Panginoon Diyos, ako yun. Na pangalagaan kayo. Okay? So, ganun. Tingnan mo sabi ng Bible sa Jeremiah 3:15. Ang gawain ng isang pastol, ganito. Ano yung gawain ng isang pastol? Jeremiah 3:15. Sabi, at ibibigay ko sa iyo ang mga pastor ayon sa aking mga puso. So, sabi ng Bible, nanggaling sa mga puso, nanggaling sa puso ng Panginoon Diyos ang mga pastor. Yan. Kaya, kapag sinaktan mo yung pastor, masasaktan din ng Diyos. Okay? Ano gagawin ng pastor? Papakainin niya ng kaalaman. Hindi tinapay Kaalaman. Kaalaman saan? Kaalaman sa salita ng Diyos. At magkaroon ng kanuwaan. Okay? Kaya lagi ako nagtutulong sa salita ng Diyos. Okay? Kaya, kapag kayo po ay may tinatawag na parang nagugulong kayo, lapit kayo kay pastor kasi siya yung nakakaalam. Halimbawa, meron kayong problema sa Bible.
Pastor, di ko makunawaan ito eh. Pakipaliwanag ka sa akin. Papaliwanag ko. Kasi yan ang duty ko. Yan ang tinatawag na trabaho ng pastor na ano, pakainin kayo sa pamagitan sa salita ng Diyos. Okay? Ganon. Kaya parang pastol yan. Di ba ang mga pastol, anong ginagawa ng mga pastol sa mga tupa? Pinapakain ng pagkain. Ganon din tayo sa church. Ako yung pastol, kayo yung mga tupa na pinagkatiwalaan sa akin ng Panginoon Diyos, papakainin ko kayo ng ano, salita ng Diyos. Okay po ba mga kapatiran natin dyan? No. Kaya yun ang sikreto doon, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na ano, na ang pastol, no, ang pastor ay todo kain sa mga member, sa mga ano, sa mga tupa. Yung pastor naman, hindi naman ano, kawawa ng pastor lang makain, no. Ang pastor naman po ay sa tulong ng Diyos, nag-aaral po siya. Yan, aral-aral. Panay basa ng Biblia. Kaya kapag nakikita niyo ako na nagbabasa, yun, nag-aaral ako nun. Nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Yan ang duty ng pastor eh. Manalangin, magbasa ng Bible, ano pa? Galaw. Mag-alaga, alaga sa mga member. Kapag may problema, lapit, kausapin. Diba? Tapos, minsan ang pastor sasabihin na ano, na pakalamera ka pastor ah. Wala kang magawa. Pakala mo yung buhay mo. Hindi, duty ko talaga yun. O kaya, pag tinanong ko kayo, huwag kayong magalit kasi duty ko talaga yun. Yun ay trabaho ng pastor na bilang isang pastor nyo, member ng church, kayo mga member ng church, kausapin ko kayo, ano problema? No? At ang pastor din, nagko-correct. Kasi ano siya, di ba? Elder. Kayo mga elder, kayo mga mga older, yung mga matatanda. Di ba pag may ginawang kasalanan yung mga anak nyo, ano gagawin nyo? Papaluin nyo. Di ba, i-correct niya, sabi, maling ginagawa mo yung ginagawa mo, hindi yan hindi maganda sa paningin ko. Ganoon din sa pastor. Kapag may nakita akong mali sa inyo, i-correct ko kayo. Bakit kayo i-correct? Kasi mahal ko kayo. Ayoko na kayo masway kayo sa Panginoon. Kumbaga, mawala kayo sa kalooban ng Diyos. Kinukorek ko kayo kasi may nakikita ako na mali. Yan. Kaya, bilang isang mananampalataya, tanggapin niyo yun. Bakit? Kasi yun ay isang parte nyo. Parte na na makinig sa pastor. Ayan. Kung hindi tayo makinig, wala tayong magagawa. Bahala ng Panginoon Diyos sa inyo. Papaluin na lang tayo. Diba? Kahit din ang pastor, may mga fault. May mga kasalanan din yung pastor. Kasi tao din naman ako eh. Kung may nakita kayong kasalanan sa akin, sabihin niyo sa akin. Na-offend kayo sa akin, sabihin niyo sa akin. Tapos ako magpapalis sa sarili ko. Okay? Para at least, aware yung pastor na, pastor, may mali ka na. Meron ka ng may nakikita ko sa iyo na mali. Kukorek yung sarili ko. Okay? At kapag may nakita ko mali sa inyo, kukorek ko kayo. Pero hindi dahil sa galit ko. Kasi di ako nagagalit. Sabihin, out of love yun. Sabihin dahil sa pag-ibig. Okay? Next. Ano ang qualification ng pastor? Ayan, dito natin makikita. Qualification ng pastor. 1 Timothy chapter 3. Tingnan natin yan. Makita natin qualification ng pastor tapos i-evaluate niyo sa akin. 1 Timothy chapter 3, verse 1. Qualification ng pastor. Mamaya itong deacon. Yan. Sige, verse 1. Sabi niya, this is a true saying. Ito ay katotohanan sinasabi ko sa iyo. Kung ang isang tao ay magnasa sa opisina ng bilang isang bishop. Ano yung bishop? Pastor. Siya ay nasa ng mabuting gawa. Kaya, number 1 na desire ng pastor o qualification ng pastor, dapat gumawa ng mabuti. Hindi gumawa ng mabote Yung mabote. Bote, alak yun. Gumawa ng mabuti. Diba? Gusto mo maging leader ng church? Gumawa ka ng mabuti. May desire ka dapat, sarili mo, may gumawa ka ng mabuti. Okay? So, ganun. Pangalawa, verse 2. Yan ang qualification ng pastor Pangalawa, a bishop o a pastor must be blameless. Ano yung blameless? Walang kapintasan. Ibig sabihin, wala makitaan ng pastor na si Pastor Manny, gumagawa ng kasalanan. Wala dapat ganon. No? Although tao din ako, pero through correction, makakorek niyo ako at mababago yun. Okay? Kasi lahat naman tayo dito nagkakasali. Pangalawa, the husband of one wife. Sabihin, isa lang dapat ang asawa ng pastor. Wala pang asawa. Magkakaroon pa lang.
O, di dapat ng pastor, ang isang leader, marami asawa. Isa lang. No, kasi sabi ng Bible ang asawang lalaki ay mag-aasawa ng isang babae. Okay? Hindi ang isang asawang lalaki ay mag-aasawa ng maraming babae. Hindi ganon. Hindi ganon. Isang asawa lang. Okay? Kasi sabi ng Bible Kaya ngayon, pagdating ng panahon, meron akong asawa, yun, isa lang yun. At siya maging katuwang ko na tutulong dito sa church. Okay? So, next. Vigilante. Sober. Good behavior. At given to hospitality. Ibig sabihin, ang pastor, friendly. Yan. Nakita niyo ako, di ba? Friendly ako sa inyo. Nilalapitan ko kayo, tapos magkwentuhan, tapos tawanan, di ba? Oh, Brad, buhay ka pa. Ba't di na kita nakita? Di ba? Parang ganun ba? Kaya ang pastor, friendly yan, friendly. Kaya sabi ng Bible, hospitality. Ibig sabihin, friendly siya. Kaya wag kayong magtaka kung bakit ganun si pastor. Parang napaka-friendly niya. Kasi sabi ng Bible na malapitin ng pastor. Okay? Ano pa? Up to teach. Lagi nagtuturo. Okay? Kaya kapag lagi niyo ako kasama, lagi ako nagtuturo. Okay? Next, verse 3. Yan. Not given to wine. Yan. Ano yung not given to wine? Ang pastor, hindi siya manginginom. No, magmuyayain si pastor na ganito. Brad, pastor, inom tayo. Alak. Huwag naman ganun, no? Kasi ang pastor, sabi dito ng Biblia, ay hindi siya umiinom ng alak. Okay? Siguro, yung wine dito, pwede yung wine yung wine talaga. Nakatim na kayo nun, wine? Red wine. Yung red wine? Yun. Ako nakatim na ako yung red wine Pero yung red wine na yun, sa church, ginawa yon. Lord's Supper tawag doon, Lord's Supper. Pero isang best lang yon. Okay? So ano pa? No striker. Hindi nakipag-away ang pastor No? Walang qualification ng pastor na nakikipag-away na doon sa mga kapitbahay. Oh, ganyan. Diba? Hindi nakipag-away ang pastor. Pero pagdating sa pakipag-usap, dapat ang lingkod ng Diyos ay mahinahon. Okay? Ano pa? Not greedy of filthy lucre. Pastor, ano naman yan? Ano ibig sabihin ng filthy lucre? Ibig sabihin, walang kumbaga busog, hindi matapil yung bibig. Yung hindi masakit magsalita. No? Ang pastor. Ibig sabihin, ang isang pastor ay maayos ang kanyang pananalita when it comes sa mga tao. Okay? Hindi sasabihin niya na, uy, ang pangit-pangit mo. Hindi gano'n na ikaw, dapat yung suot mo, dapat yung bagay sa'yo. Pero may mga pagkakataon ng pastor, may marinig kayo, masakit na magsalita. No? Pero correction yun. Halimbawa, sis, dapat naka-palda ka. Kasi, Sunday, naglilingkod tayo sa Panginoon Diyos. Yun, masakit yun. Pero, ginawa ng pastor yun kasi para order. Okay? Kaya, sabihin natin, Brad, dapat naka-polo ka. Kasi Sunday ngayon Kasi harap tayo sa Panginoon Diyos Ikaw ba, papayag ka ba na umarap sa presidente, naka-t-shirt? Di ba? Papayag ba kayo na umarap kayo sa mahal na presidente? Naka-boxer? Siyempre, hindi, no? Kaya hiya yun. Harap tayo sa presidente, naka-suot ng mga magandang damit. Misa pa, ang sinusuot nating damit, the best Sabi, harap ako sa presidente, dapat ang suot ko ay the best. Diba? So, what more sa Panginoon? Diba? So, may mga ganon na nagsasalita ang pastor na medyo masakit sa puso, pero para sa Panginoon ay ginagawa natin ito. Amen? Ano pa? Ang pastor din ay patient. Ano yung patient? Pasensya, hindi pasyente Patient. Sabihin, mapagmatiisin. Yan. Kaya, ang isang lingkod ng Diyos, tiis lang. Kapag medyo matigas ang ulo ng member, parang gusto niya murahin yung member. Kasi may mga ganun na mga tao, na kapag napipigod na talaga, gusto murahin Dapat ay ganun ang pastor. Ang pastor mapagmatiisin. Patient, pasensya. Na sige, sumbong na lang kita kay Lord. Ayaw mo makinig Diba? Ang bahala ng Panginoon Diyos sa'yo. Kaya, ang isang pastor ay patient. Ano pa daw? Not a blower, not covetous.
So, ibig sabihin, ang isang pastor ay hindi dapat nakikipag-apid. Sabihin, halimbawa, may asawa ito si tapos pinatulan ni pastor. O, hindi ganon. Ang qualification ng pastor ay dapat isang asawa lang. At hindi siya yung hindi siya yung tawag to, nangaagaw na may asawa. Okay? Ganun po. Yan ang qualification ng pastor. Kaya minsan ako, pag may lumalayo ako eh. Kasi minsan lalaki din. Di ba mga lalaki, alam natin mga lalaki, tukso yan eh. Ang gagawin ng lalaki, sige, layo lang. Kaya, lalo kapag magkadikit na yung naiinit yung lalaki. Oh. So, ganun ang ng qualification ng pastor. Verse 4. One that ruleth well his own house. Sabihin, ang isang pastor sa loob ng kanyang pamilya, bagamat ako wala pang pamilya, sa loob ng pamilya, dapat siya ang masusunod. Hindi ang babae ang masusunod. No. Ang isang pastor, ang isang leader, even do sa mga member ng church, ang isang lalaki dapat, siya yung susundan. Susundin pala, siya yung susundin. Hindi yung babae ang dapat sundin. Kasi ang lalaki, binigyan ng authority na doon sa loob ng tahanan. Siya, kaya meron tayong, di ba, sinasabi? Ano yung sabi nila? Padre de Pamilya. Dapat ipakita ng lalaki talaga. No? Hindi yung, address. Di ba kasi address iba eh. Ang address, kapag nandiyan si commander, aba, so, hugas ka dyan. Sabi naman ng lalaki, hugas ka dyan. Ay, ng babae, hugas ka dyan. Oh, ganon dapat ang isang leader. Okay? Ano pa daw? Having his children in his subjection with all gravity. Dapat ang mga anak sumusunod do sa tatay. Okay? Ganon ang qualification ng pastor. Dapat ang anak sumusunod sa mga tatay. Okay? Kaya kung gusto mo maging pastor, yan ang mga qualification. Isang asawa. Diba? Tapos ano pa? Sumusunod ang mga anak do sa kanyang tatay. Ganon. Ako wala pa akong asawa, wala pa akong anak, kaya okay lang. No? Yung qualification ko. Pag may asawa na ako, may anak na ako, dapat sumunod yung aking mga anak. Pag hindi sumunod, dapat sekreto lang dyan eh. Makuha sa tingin. Mas mapapasunod mo siya. Dapat yun ang yung pag-aralan natin. Makuha lang sa tingin ng isang bata. Naku, susunod na yun. So, sumunod dapat ang mga anak sa pastor. Okay? At ganoon din sa asawa. Ang asawa, halili sa kanya asawa. No? So, halimbawa, ako, may asawa na ako, nandiyan asawa ko. Siya yung supporter ko. Kumbaga siya yung papalakas ng ng loob ko na patuloy ka lang. Kahit kaunti, tuloy lang. Kasi ang Panginoong Hesus ganun din eh. Na kaunti din ng mga member niya eh. Nagsimula sa konti hanggang sa dumami. 'Di ba? Pero patuloy pa rin siya. Bakit? Kasi may supporter siya. Yung kanya pong mga kapatid, nanay, no? Ganun po mga kapatid. So, yan ang qualification ng pastor. Okay? Nakuha niyo po. Ngayon, ang pastor ay tinalaga ng Diyos sa church. Wala nang iba. Nakuha niyo po. Kaya ang church ay dapat magpasakop sa pastor. No? Ang lahat ng church yan. Lahat ng church ay dapat sumunod sa pastor. Kung ano yung sinabi ng pastor, dapat sundin. Kasi yan po ay, isang hierarchy o pagsunod o batas sa loob ng church. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na, halimbawa, may ginagawa ng kalokohan ng pastor o kaya may inutos sa'yo ng pastor na tayo dito ng drugs. Huwag naman, no. Huwag niyo sundin ng pastor na ganon. Dapat sa mabuti. Sabi ng Bible in the Lord, para sa Panginoon. Next. So, pastor. Ngayon, sunod na deacon. Ayan. Ano yung deacon? Isa sa mga bagay na itinilaga ng Diyos sa loob ng church ay deacons. Maliban sa pastor, deacon. Ito yung dalawang officer sa loob ng church, deacon. Ngayon, ang deacon, lumalabas lang po yan kapag marami na ang mga mananampalataya. Halimbawa, umabot ng 10,000. Umabot ng ng 1,000 ang mga members ng church. Umabot ng basta mga 1,000. Yan. Tayo di pa kailangan diakono eh. Sa Tagalog diakono. Yan. Di pa natin kailangan ng deacon. Pero ang deacon parang pastor. Parang pastor siya.
nagtuturo, may family. Pero ang deacon, mas mataas ang pastor kaysa sa deacon. Ibig sabihin, nagpapasakop lang siya doon sa pastor. Okay? Kaya merong ganyan kasi hindi kaya ng pastor na i-handle ang iba pa. Kasi marami na eh. Kayo nga lang, di ba? Ano kayo, pag marami na kayong anak, 12, aba, hindi nyo na kaya i-handle yun. Makagawa ka ng basketball team. Tagli-5. Diba? O, taga-anim pala. So, ganun ang ang deacon. Kaya meron deacon, lumalabas lang ito kapag marami na tayo. Ngayon sa atin, hindi pa kailangan kasi kaunti pa tayo. Kaya ako lang muna yung hahawak sa inyo. Okay? Pero alamin natin kung ano yung qualification ng deacon. Para alam nyo, pagdating na panahon, ay, hindi na kayo, kumbaga, meron na kayo kaalaman. Okay. Tingnan natin yung verse 5. Karugtong yan eh. For if a man know not how to rule his own. Verse 6. Verse 7. Verse 8. Ayan, ito. Deacon naman tayo, deacon. Verse 8. Gayunpaman, nararapat ang mga diakono na grave. Ano yung grave? Tingnan natin sa Tagalog yung grave. Kasi may grave na yung baksak eh. Tapang po, no? Gumagapang. Dapat. Ano yun? 1 Timothy? 1 Timothy 3. Tapang. Yan. Ito Tagalog. Sabi, gayon din naman ang mga diakono, deacons, dapat ay mahusay. Yan. Sabihin, dapat ang diakono ay mahusay sa lahat ng mga bagay. Ano pa daw? Hindi dalawang dila. Ibig sabihin, ang isang diakono, kapag maging diakono kayo, halimbawa si Brother Kevin, maging deacon. Pag marami na tayo, maging deacon. Kapag ang isang deacon, si Brother Kevin, dapat hindi siya double tank. Ano yung double tank? Ibig sabihin, kapag anong desisyon, yun lang. No? Kasi minsan, ang tao, nag-i-even decision eh, double tank eh. Halimbawa, magpapatayo tayo ng building. Yan. Tapos nagbago isip, nag-double tank. Wag na lang, sayang pera eh. Yan yung sinasabing double tank. Dapat may sariling paninindigan. Okay, nakuha niyo po. Kaya ang deacon, dapat may sariling paninindigan. Kapag isang salita lang, isang salita lang. Okay? Ano pa? Not given to much wine. Ayan. Ang isang deacon, dapat hindi siya manginginom. Yan. Katulad ng pastor na qualification. Yan ang nakita niyo po. Kapag gusto mo maging deacon, maging diakono, dapat isa sa mga qualification, hindi ka dapat manginginom. No? Siguro manginginom ng tubig, pwede. Pero pag alak, hindi pwede. Kasi yun ay isang testimony na patotoo na ikaw ay nasa Panginoon Diyos na. Kapag nasa Panginoon Diyos ka na, hindi ka na manginginom. Bakit? Binago ka na ng Diyos eh. Okay, nasa Panginoon Diyos ka na. At may position ka pa sa church. Kapag meron kang posisyon, dapat pangalagaan mo yun. Huwag mo dungisan ang church. Okay? Kasi kapag nadungisan yan, nakita ng mga tao, ay si nanginginom. Diba? Ito si ganyan. Ano bang church yan? Diba? Ano bang pastor yan? Ba't di tinuturuan? Diba? Parang masisira yung testimony ng pastor. Hindi ng pastor, pati ang Panginoon. Yan, totoo bang may Diyos dyan? Diba? So, kaya, minsan, ang pastor, namimili siya ng deacon na sigurado talaga. Hindi siya yung qualified ka na. Hindi ganon. Okay? So, position kasi yun posisyon. Isang posisyon yan, tinalaga ng pastor para tulungan siya sa loob ng church. Okay? Ano pa? Not given to wine, not greedy of filthy lucre. Sabihin, hindi siya ganid. Sabihin, hindi siya akin lahat ng pera ng church. O, ganon. Hindi ganon. Dapat ang deacon. No, kasi napupunta yung offering sa lahat ng mga pangailangan ng church. Okay, pambayad sa kuryente, pambili ng coupling, yung tubo, 'di ba? Pambili ng gold casing at iba pa.
na ano ng pangailangan dito sa church. Dito nanggagaling yan sa ano sa offering. Okay? Kaya lahat ng mga bagay na ano na pang ng Diyos dahil sa biyaya niya ay binibigay sa atin ito para gamitin natin sa kanyang kalorian, no? Papurihin natin yung Diyos, okay? So, dapat ang sandikon ganoon din ang kanyang isipan na hindi siya nakatingin sa pera, no? Dapat nakatingin sa Panginoon, no? So, ganun po mga kapatid. Kaya tinuturuan namin kayo, bakit tumingin sa pera? Kasi pag nakatingin sa pera, mapapahama kayo. Kasi sabi ng Bible, for the love of money is of root of all evil. Kapag nagmahal ka ng pera, yun ay bunga ng iyong gawa ng masama. 'Di ba? Pag nagmamahal ka ng pera, anong nangyayari sa iyo? 'Di ba? Isipin mo na lahat na lang gusto mong kunin, ganid ka kasi. Ngayon, ganid. Mas sinabing greedy, ganid. Sabihin, swapang ka. No? Nainisip mo lagi pera, pera, pera. Okay? So ganun dapat di ganun ang isang deacon. At even our church, no, this church, kahit walang deacon, yung mga member, dapat di ganun. Na hindi nakatingin sa pera. Okay, ako di ako nakatingin sa pera. Pero pinapalalahanan ko ang mga member ng church na bahagi kayo ng katawan ng Panginoon, magtulong-tulungan tayo. Okay? Ano pa? Sabi ng verse 9. Ano yung qualification ng deacon? Holding the mystery of the faith. O verse 9, Tagalog. Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na buti. Sabihin mga kapatid, kapag gusto mo maging deacon sa loob ng church, sa isang Baptist, no? Baptist church, dapat ang isang deacon, ano daw? Ay purong konsensya. Ibig sabihin, tamang konsensya niya. Na tama yung motibo niya kung bakit nandun siya sa posisyon na yon. No, ano yung motive? Ano may motive mo bakit nandun ka sa posisyon na yon? Para lang ba agawan yung para sa pastor? Gusto mo ba maging pastor? 'Di ba? Oy, alis ka diyan. Ako na yung pastor dito. O 'di ba? Parang ganoon. Ano ba yung motibo mo? Dapat malinis ang iyong konsensya. Okay? Yung dapat ingatan mo yung pananampalataya mo doon. Kasi meron mga ganoon mga diakono na inisip nila yung yung daan doon sa may pagiging pastor. Agaw ako sa pastor, ako na maging pastor. Ako na maging leader ng church. Kaya mag-ingat kayo doon. Ganun din mga member ng church. Dapat mag-ingat kayo doon. Ganun din sa mga kapatiran natin. Mag-ingat kayo sa mga ganung pag-iisip. Kasi maling motibo na yon. Huwag natin agawan na posisyon ng pastor. Kasi hindi ka naman tinawag doon eh. Tinawag ka sa pagiging deacon at maging member ng church. Ano pa? So, panghuli na yan, verse 10. Kasi, resume tayo ng 10 minutes. 5 minutes, no, pahinga tayo. 10 o'clock, start ulit tayo. Last, verse 10. And let this also first be proved. Then let them use the office of a deacon being found blameless. O sige, tingnan natin sa Tagalog. At ang mga ito, rin naman ay subukin muna. Kung makagayoy, mamahalang may pagkadiakono, kung walang kapintasan. Kaya ako bilang pastor, no? Yung mga pastor, ang gagawin, susukatin muna ng pastor kung karapat-dapat ba itong tao na ito sa posisyon. Take note, posisyon yan. Hindi yan basta-basta posisyon na Kasi ang gagawin mo dyan, ikaw maging isang leader. Na kasunod sa pastor. Gagalangin ka. Na ikaw isang preacher, diakono, na gagalangin ng mga tao, ng mga member ng church. Okay? Parang pastor ka na rin. Tandaan nyo, dalawang bagay lang po ang tinalaga ng Diyos sa loob ng church. Ano yon? Una, pastor. Pangalawa, deacon. Okay? May mga policy yan. May mga polisiya. Policy din ng mga deacon. At siya rin isang member ng church. Hindi siya yung hiwalay sa church. Member din siya ng church. Even me, member din ng church. Okay? Pantay-pantay tayo dito. Nga lang, meron tayong tinatawag na officer. Meron tayong officer. Sabihin, merong paggalang doon sa officer na tinalaga ng Diyos. Okay? Sige po, tayo po yung manalangin. May tanong po ba kayo? Wala? Sige. Malinaw po So, next week po, letter I na tayo, letter I. No? Kasi letter B, biblical, Bible. Letter A, autonomy of the local church na self-governing lang, sariling gobyerno lang ang church. Letter P, priesthood, sacerdote. Yan.
Lahat tayo dito ay mga priest, mga sacerdote. Pwede tayo magturo, pwede tayo mag-pray, pwede tayong humingi sa Panginoon Diyos. Hindi pastor lang, okay? Letter T, ito na yon, the two officers. Na dalawa lang po ang nilagay ng Panginoon Diyos sa church. Una, pastor at deacon, na mga leader. Sa ngayon, pastor lang muna kasi kaunti pa lang tayo. Lalabas lang ito kapag marami na tayo. Kapag hindi na kaya ng pastor. Okay? At next week po, letter I. Ano na naman pastor yung letter I? Individual soul liberty. Yan. Ang bawat isa sa atin dito ay merong desisyon sa buhay. Kung ikaw po ay tatagal o hindi, meron kang desisyon kung alis ka dito o hindi. Okay? Yun ay meron kang desisyon. Individual soul liberty. Yan, pag-aralan natin yan. Kung gaano katotoo at gaano sinabi ng Biblia. Okay, tayo po'y manalangin. So, let's pray. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat o Ama sa inyo pong Panginoon po sa amin. Salamat Ama sa mga kapatiran dito, Panginoon. Salamat Ama sa aming pong pinag-aralan. Nawa Lord, inyo pong basbasan kami. Ipangalaman sa amin Lord ng katagumpayan dito, Panginoon Diyos Ama, sa mga gawain po namin Ama. Purihin ka, sambay niyo na kinapangalan. Ang lahat ito Lord ay itinataas po namin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. So we have 5 minutes break na, no? Start tayo ng 10 o'clock ulit ng morning service. At kung kayo po ay nasa CR, merong po sa CR sa taas. May, kung kayo po ay gusto minom, may tubig din po sa taas. So, we have 5 minutes break po, no? Bago po tayo magsimula. So, 10 o'clock tayo mag-start. Yeah, so, papatay na po namin ang aming pong live streaming. Salamat po.